Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong si Robin Padilla ay nag-file po ng bill requiring elected and appointed officials including the President of the Philippines to undergo annual mandatory drug testing. Yung kanyang bill ay bill number 1200. Seeking to institutionalize annual mandatory drug testing for public officials, as well as voluntary random drug testing for electoral candidates within 90 days before election day. Ayan po ang isinusulong ni Robin Padilla. Pero mga kababayan, ito po ay agad-agad na sinopla ng isang mambabatas. Ito mga kababayan, sabi ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan, bago ka magkakaganyan, linisin mo muna yung bakuran mo. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi nga naman, magpupush ka ng mga drug testing na ganyan, pero yung staff mo, addictus. Yung staff mo, dyan mismo sa Senado, nagchuchongki. Kaya ni-reject ni Marcelino Libanan. Sabi niya gusto mo nga magpa-drug test ang presidente. Gusto mo magpa-drug test ang itong ilang mga government officials at talaga mandatory pa. Linisin mo muna yung bakuran mo. Kasi yung isang mong staff diyan nahuli diyan sa Senado na nagchuchongki. Ayusin mo muna. Ang hirap kasi niyan, gusto mong ipa-drug test yung iba, pero yung staff mo na nahuli, di umano ng staff ni Ping Lacson, ang ginawa mo, hindi mo pinadrug test, ang ginawa mo, pinagbakasyon mo, pinag-resign mo. Di ba? Bago ka magsasalita, magdadakdak at magsulong ng mga batas na ganyan, siguraduhin mo, ipinapatupad mo yan doon sa sarili mong bakuran. Bakit si Nadia Montenegro hindi mo ipinadrug test? Napunta ka agad sa presidente. Napunta ka agad sa mga opisyalis ng bansa. Pero yung staff mo na involved diyan sa chonky na yan, bakit hindi mo pinadrug test? Di ba? Gusto mo ipadrug test yung iba, pero yung sa bakuran mo, yung staff mo mismo, hindi mo nga mapadrug test. Ang ginawa mo, pinag-resign mo. Pinagbakasyon mo. Ang klase ka. Ngayon, sino-sinong makikinig sa'yo? Sino maniniwala sa'yo? Parang yan parang yung dakdakan ng dakdak pero hindi mo ina-apply sa sarili mo. Di ba? Sabi ni ni Libanan, the timing speaks volumes. Instead of cleaning up his own backyard, somebody is trying to deflect attention by dragging the office of the president into a spectacle. The presidency is not a stage for gimmicks or stunts. So, gimmick lang. Ayon kay Libanan, yung gustong mangyari ni Robin Padilla. So, gimmick lang, mga kababayan. Palabas lang to ni Robin Padilla. Ngayon, sabi ngayon, bumelta ngayon yung abogado ni bumelta yung abogado ni Robin Padilla. Eto, si Rene Requestas. Rene Requestas ba ito? Hindi po. Sorry po mga kababayan. Kala ko si Rene Requestas. Ito pala si Attorney Rudolph Pilipurado, Chief of Staff ni Robin Padilla. Kamukha kasi ni Rene Requestas. So, ang sabi niya, itong drug-free government bill ni Senator Robin Padilla ay hindi po theatric, so hindi po palabas, hindi po gimmick. Ito ay concrete preventive and accountability tool. It is far from being a gimmick. So, hindi daw gimmick, sabi ni Rene Requestas tuloy. Ni Attorney Rudolph Pilipurado. Ayan mga kababayan. Kasi sabi nga ni Libanan na instead of cleaning up his own backyard, ginagawa niya, dinedeflect niya yung attention at pati presidente ng Pilipinas ay dinadamay niya. Sabi ni Libanan. Nagsalita na yung si Attorney Rudolph. Rudolph the Red-Nosed. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. So hindi naman yan hindi naman daw yan gimmick. Mga kababayan,
Sa press conference ni Attorney Claire Castro, sinabi niya na itong bill ni Robin Padilla ay labag sa batas. So, supalpal na naman si Robin Padilla. Maggagawa ka ng bill, senador ka, magpapasa ka ng bill, na yung ipapasa mong bill ay labag sa batas. Diba? Ikaw ngayon gagawa ng batas, tapos yung batas mo labag sa batas. Anong klase yun? So, butas. Butas ang bill o batas na gusto ni Robin Padillang ipasa o ipasa. Diyan po sa sa Senado. Yun nga po yung mandatory annual drug testing para sa mga government officials kasama ang presidente. O ano ba yan? Legal ba yan? Pwede ba yan? Pwede ba yung pipilitin mo ang presidente na mag-drug test? Si Nadia Montenegro nga, hindi mo nga napilit. Di ba? Pinagbakasyon mo, pinag-resign mo, hindi mo man lang pinadrug test muna. Tapos ngayon, eto, ang yabang-yabang mo, magbibil ka, ka ng batas, sasabihin mo ang presidente, ang lahat ng mga government officials ay kinakailangan na magkaroon ng mandatory annual drug testing. Sabi ni Robin Hood Padilla. Akala ko naman, yung utak niya ay medyo gagaan kasi nawala po yung mahabang buhok eh. Saka yung bigote nawala na rin. Akala ko kahit pa paano makakapag-isip na ng maayos kasi wala nang distraction. Pero palpak pa rin pala. Bopols pa rin pala. Mga kababayan. Labag sa batas pala yun. Hindi pala yung pwede, mga kababayan. Yung pinipilit ni Robin Padilla. Ito, pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Good morning, ma'am. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Aralin mo muna raw. Baka magpasa-pasa ng bill na kung ano-ano na gimmick lamang para mapagtakpan mo yung ginawa ng staff mo. Mag-aral ka muna, Robin Padilla. Pag-aralan mo muna yung mga isasabit mo. Hindi ka ba pinayuhan ni Rene Riquez? Sino ba yan? Hindi ka ba pinayuhan ng abogado mo? Eto, si Rudolph. Ay, malapit na pala Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Malapit na, bare months na po. Lalabas na po si Jose Marichan, mga kababayan, pagkatapos po ng Agosto. Lalabas na si Jose Marichan. Sisilip na si Jose Marichan. Diba? Malapit na Pasko. Naalala ko lang yung Pasko kasi yan, mga kababayan, si Rudolph pala to. Si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. So, hindi ka ba pinayuhan, Robin Padilla, ni Rudolph? Na, ayan, ay pinagbabawal sa batas? Pinagtanggol ka pero hindi naman sinabi sa'yo na hindi pala yan pwede. Hindi pala yan ubra. Kasi ayon sa sinabi ng Korte Suprema, hindi yan pwede. Pwede random testing, pero yung universal, mandatory, annual, lahat, bawal po yan. So sabi ni Claire Castro kay Robin Padilla, ay Senator Robin, mag-aral-aral ka muna, magbasa-basa ka muna ng batas bago ka mag-submit ng mag-file ng mga bill na kung ano-ano para hindi ka nabubutasan. Wala ka talaga, mambubutas ka eh. Hindi ka mambabatas eh. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi isa pang tanga na reporter to. Bopos nito reporter na to, palibasa kamukha ni Rudolph eh. Kamukha ni Rene Riquestas eh. Hindi naman sinabi ni Claire Castro na hindi siya pabor. Sinabi niya labag sa batas.
Bopals din to. Ito yung mga reporter, dapat sinisipa to eh. Sinabi na bawal sa labag sa batas. Tapos sasabihin niya, hindi po kayo pabor. Tanga naman ito. Ang bobo mo naman, reporter, magtanong. Hindi naman yung sinabi na hindi siya pabor eh. Sabi niya labag sa batas. Tapos sabi niya, ibig sabihin hindi pabor. Tanga pala. Barahin mo nga, barahin mo. Barahin mo nga, Tony Claire Castro. Di ba sinasabing hindi pabor? Apo. Oh, Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. simple. Hindi niya ba naiintindihan? Bopals dito reporter. Hindi naman sinabi na hindi siya pabor. Labag sa batas. Yung Korte Suprema ang hindi pabor. Dahil nga hindi tama yon. Ano na po yun? Ay invasion of privacy na yon kapag ganon. Kaya yung bill na yan, na pinasa na bill na yan, bill ng mga tanga yan. Bill ng mga ng bobo yan. Tinatanggalan mo na ng karapatan ang tao kapag ganyan. Ano yan? Anong gusto mo, Robin Padilla? Ano ka na? Parang isang grupo na. Alam mo yung mga yung mga pag dumating na sa Biblia yan eh, kapag dumating na yung Antichrist, lahat tatatakan. Sa ayaw at sa gusto mo, tatatakan ka. Ganon ba gusto mo, Robin Padilla? Na lahat pipiliti mo na sumunod sa'yo? Pa-drug test? Walang nga si Nadia Montenegro nga, hindi mo pina-drug test, pinabakasyon mo, pina-resign mo. Tapos gusto mo magpa-drug test ang presidente at ang lahat ng government officials. Eyon, Korte Suprema mismo nagsabi, bawal yan. Sabi ni Claire Castro, magbasa-basa ka nga. Magbasa-basa ka, mag-aral-aral ka ng batas para hindi ka nabubutasan. Wala talaga sa ayos tong bullshit na to. Akala ko medyo gagaan ang isip eh kasi nawala yung mahabang buhok tapos yung bigote niya nabawasan eh. Wala rin pala, ganun pa rin mga kababayan. Wala pa rin. Tapos ito naman kanyang abogado na si Rudolph, hindi man lang siya pinaalahan-lahanan, sir. Bawal po ata yan, hindi po ata tama yan. Huwag po tayo magpasa ng bill. Pero yun mo, ano klase abogado yan? Chief of staff mo, nilaglag ka pa? Dapat hinarang na agad ng chief of staff mo. Teka sir, bawal po yan. Hindi tayo pwede magganyan. Bopals din. Nagsama silang dalawa. Di nasupalpal ni Tony Claire Castro. Bawal po yun. Hindi po pwede yun. So yan mga kababayan. Sa kasabi naman ng isang mambabatas, bago ka magdadakdak, bago ka magsulong-sulong na ganyang klaseng batas, siguraduhin mo na ginagawa mo yan sa sarili mong bakuran. Bantayin mo muna yung mga bago ka magpa-epal dyan. Bantayin mo muna, ayusin mo muna yung grupo mo. Ayusin mo muna yung bakuran mo. Maraming baka may mga addictus na dyan na nagsusulong ka. Tapos yung grupo mo, yung bakuran mas marami pang dyan, mga gumagamit. Di ba? So tama naman si Libanan. Ayusin mo na yung bakuran mo bago ka manilip ng ibang bakuran o ng kapitbahay mo. Di ba? So yun lang mga kababayan. Supalpal na naman itong si Robin Padilla. Tapos yung abogado niya, nilaglag siya, hindi man lang siya sinabihan na bawal yung bill na gusto niya ipasa. Supalpal sila kaya Tony Claire Castro. Di ba? So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to 8 sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.